Hi! Welcome back to my YouTube channel. And so, napakatagal bago tayo Ang galing, no? 'Di ba? Ang galing. So, welcome back to my YouTube channel. Halos 3 months din akong hindi nakapag-upload. Gawa ng mga medyo busy sa mga order ng cake sa akin. And nakaraang araw, ang aking asawa ay niregaluhan ako ng Hanabishi stand mixer. So, hindi ko pa siya nagagamit. Talagang i-vlog ko siya para makita nyo rin. Para din sa mga bagong baker na gusto rin bumili nitong Hanabishi stand mixer na HP M800. So, 2 years din akong gumamit ng Scarlett lang. Tiis-tiis lang doon. So, kaya naman yan. Eh, medyo mabait si asawa, kaya binilan tayo ng ganito. So, i-unbox natin siya. And titignan din natin kung paano siya gumana. So, start na natin. Open na natin to. So, pinalalamog lang namin to sa sa warehouse sa Manila namin siya binili. So, ito siya, Hanabishi Professional Stand Mixer HP M800. Pero meron din ibang brand, 500, 900. Wala lang, ito lang na pagtripan kong bilhin. Piliin. Kasi pinapili naman niya ako kung ano din yung bibili natin. So, yun. Ito na lang yung pinili ko. Kasi nagtanong din ako sa mga kakilala kong baker kung ano yung mga pwedeng stand mixer na gamitin. So, yung isa, ito yung gamit niya. So, try natin. Baka maganda siya talaga. So, open natin to. Ay, wait lang. Walang gunting. Copy gunting nga. So, wait lang po. Kita ang belly. So, ito. Open na natin siya. Tapos, so, pagbukas mo, ayan siya. Ayan. Pagbukas mo, ayan yung makikita mo. Ganyan siya. So, ang una nating makikita ay itong manual. Itong manual niya, makikita natin, manual. Tapos, itong warranty, lifetime free service, na card siguro to. Certificate. Tapos, spatula. Makikita mo merong spatula. Tapos, paano siya iangat? So, wait lang. Ang hirap niya palang iangat, oh. Kailangan may tulong. Wait lang. So, ayun. Ito na siya. Tinanggal na yung daan sa dalawang gilid. Tapos, tinanggal ko na rin sa box. So, paglabas, ito siya. So, sa mga gilid niya, merong meron nito. Ito yung sa dough na hook na ginagamit. Dough hook. Tapos, meron ding ito. Y-beater. Nakita ko doon, Y-beater. So, yan. Ito siya. Tapos, itong takip. Uy, ayun siya. So, ayan, may takip. Plastic lang yung takip. Okay. Tapos, tatanggalin natin siya sa plastic. Oops. What's that? Tanggalin natin siya sa plastic. So, first time kong magkaganito, kaya hindi ko talaga siya alam. Kasi nabuhay lang ako sa hand mixer na Scarlett. So, ayan siya. Tanggal na natin isang plastic. So, ito yung whisk. Ito na yung whisk. Nandito na siya. Yan, whisk. And then, ito.
Ito siya, yung bowl niya. Ayan. Yung bowl. Stainless. Stainless naman siya, stainless. Tapos meron siyang pag ganito, patag ng Hanabishi. Tapos siguro ito yung stopper para pag nilagay mo doon, hindi siya gumagalaw. So, ayan. Ayan siya. Tapos, ito may another bowl. Another bowl. Sorry sa ingay ng mga motor dahil nasa pataas kaming pwesto ng bahay. Kaya pagka may dumaan, so maingay siya talaga. So, ito, another bowl. Pero, plastic na siya. Plastic na siya. Sabi dun sa box, 4.2 liter siya. So, sana kasya yung mga whipped cream na gagawin natin. So, dalawang bowls yung kasama sa isang box. Tapos, ito siya. So, ito yung saksaka. Meron siyang nakasealed naman. Tapos, pipindutin para bumaba. Ang galing. Pipindutin para umangat. Ay, ang galing. So, ayan. So, ang nakalagay dito, speed low, 1 hanggang 3 lang. Middle speed, 4 to 5. High speed, 6 to 8. So, yan siya. Kita nyo, ito yung hook ng paglalagyan ng mga whisk, ganyan. Tapos, kung makikita nyo, sa ilalim, meron siyang ganito, oh. Para pag nilagay mo siya, para siyang goma, eh. Pero pag nilagay mo siyang ganyan, di siya gagalaw talaga. So, ngayon, itatry natin kung paano siya gamitin. I mean, tatry na natin yung pag-ikot niya. Wait lang. Try natin. Ayan siya. Tapos, siguro lagyan muna natin siya ng nito. Lagyan na lang muna natin siya nito. So, paano ba to? Ay, syunga. Yun. Diba? Kaya mo yun. Tapos, ang ilagay na lang natin, ito na lang. Total, feeling ko naman, ito naman yung lagi nating gagamitin. So, paano ba to? Ano to? Mother. Yun. O, diba? So, parang ipupush mo siya paloob para mag-lock siya. Tapos, ipupunta mo siya dun sa gilid. No? Okay, tapos, bababa natin. Okay, naka-zero siya ha. Naka-zero siya guys. 0. So, try natin, saksak natin siya. So, ayan na siya. Try natin. So, try muna natin sa number 1 lang muna. So, hindi natin siya pwedeng biglain para hindi siya masira. Ayun. Wait lang, ilalapit ko kayo para makita nyo siya. Ayan siya. O, diba? Yan yung number 1. So, itatry naman natin. Medyo maingay ha, kasi yung sa mixer, ingay ng mixer yon. So, itatry naman natin siya sa number 2. Ayan. Number 2 siya. Excited na akong gamitin dahil sanay na sanay ako sa isahan mixer. Number 3. Pasensya na sa ingay. Number 4. Number 4. Number 5.
6. 7. 8. Ayan. Tapos, babalik ko na pabawas ng dahan-dahan lang din. So, number 2. Low speed lang siya ha. Number 1. And 0. Okay. So ayun guys. So, after natin siyang matry, hindi naman siya ganun kainit, no? Hindi lang natin alam pagka ginamit na natin siya talaga. So, ayun lang po. Medyo hindi ko na pinatagal hanggang 6, 7, 8 kasi parang sobrang ingay niya na. Hindi ako ganun kasanay. Kasi nga nasanay tayo sa hand mixer lang. So, excited na akong gamitin siya sa mga i-bake na ay gagawin nating icing and mga chiffon cake. So, ayun lang guys. So, nabili ito ng asawa ko sa warehouse sa Manila for 4,880 pesos. Tapos, nagpalala-move na lang kami. So, ayun. Ayun lang guys. Thank you sa panonood. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share, and comments para updated kayo sa mga next vlog ko. So, kailangan natin sipagin mag-vlog para naman wala lang. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!